Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. On this day, first day of Holy Week in my country, Philippines, sa bansa namin. Dito po ako sa Mount Banahaw. At Mount Banahaw is the one part of the strongest faith in the religion of Christianity. So I'm coming here to make a documentary for every station, yung iba't ibang station ng kanilang pamimwesto na tinatawag ng pagpipilimahe pag dumarating yung Holy Week. So hindi tayo makakapunta sa ibang site kasi pinagbawal na ng gobyerno umakyat doon sa pinakamataas, doon sa Mount Banahaw, pinagbawal na po nila yun dahil sa nasisira ang kalikasan. Doon po pinalalabas nila na doon daw na ipako si Jesus at pupunta tayo sa tubig ng Jordan kung saan daw binautismo si Jesus. So yung mga station na yun, papaliwanag po sa inyo at yung iba't ibang religion na makukuha natin ang mga detalye patungkol sa kung ano ang naging dahilan kung ba't sila ganon. So respect. We will need to respect this place because mga tao po rito ay namumuhay ng tahimik, mapayapa, ayon sa kanilang pananampalataya. Sila po ay gumagawa ng kanilang mga sistema ng pamumuhay ayon sa kanilang pananampalataya. So hindi tayo basta-basta rito pwedeng kumuha ng picture o video na walang pahintulot dahil ang mga tao po rito is iiwas po sila sa anumang mga sabihin na natin na kasiraan laban sa kanila. Pero I'm here to make my own documentary, not to discriminate these people but only to explain ibahan na mananampalataya at hindi mananampalataya. So even my mouth, I watch my mouth because siyempre maraming tao sa paligid. So we are here, I am here in the foothills of Mount Banahaw. Baryo po to. So maglalakad po ako, pansamantala, akit po ako doon, papunta ako doon sa may sinatawag lang Jordan, kung saan daw binautismo si Yesu Cristo at yung mga sistema nila kung paano ginagawa pilgrimahe pagdating ng panahon ng Semana Santa o mahal na araw. So syempre, I'm preparing myself. May mga baon ako. Water, chocolate, tinapay. Kasi doon, bundok yun. Wala tayong mabibilan doon. At dito, bawal din magdumi, magkalat. Hindi ka pwede dito magkalat. So, I have my lalagyan. Pero may reserva akong tubig, lalagyan ko lang ito sa bangko. Dahil sa pag naubos, so ita-transfer po dito. Kasi siyempre, mamahid natin ang kalikasan, ipapakita natin sa kanila. Yun naman na naging behavior nung ako yung naging mountaineer, natutunan ko. At siyempre, isa tayo dapat sa mga sumusunod dahil tayo na ng palataya. Okay? So, every Holy Week nandito sila, dito lang binubuhos yung kanilang sistema ng kanilang pananampalataya, paghingi ng tawad sa Panginoon at kanilang pagdarasal sa Panginoon ayon sa kanilang paniniwala. So this is the second part of my pamimwesto or station by station pilgrimahe. This is Santa Lucia. Actually, this is a very masyado tong hilit pero maraming tao. Kaya maraming tao dahil mag-pilgrimahe din sila. Isa sa buhay nila yung mahal na araw. So, inshallah. Ano po ang tawag niyo rito sa lugar na? Ito yung sinasabing dito binautismo si Jesus. So, lumalabas din solia replica. Ngayon pananampalataya natin, dinugtong natin at pinagpatuloy natin kahit wala natin sa original yung lugar. So yung pagsamba ninyo sa inyong sinasamba, iniisip niyo na dito na dala pa lahat ng bagay. Ay lahat tulad. So ngayon, itanong ko lang, bakit hindi ka nagpapasal dito? So iniisip nila, nandito si Maria. So yun ang sistema ng pananampalataya. So itong buong nito, pagkakalat ko, itong lugar na to is banana ilog. Banana ilog. Pagka naligo ka dito, mawawala yung sakit mo, lalakas ka. So yun lang, walang iba. Nakikita
lugar na to, ang explanation dito is replica na kung saan binautismuhan si Jesus. Okay. Ang mga tao dito nagpupuntahan dito pagdating ng mahal na araw para isabuhay nila ang kung ano ang naganap kay Jesus magmula nung siya ay naging bago nagpako hanggang sa nabuhay, hanggang sa bago binautismuhan. So lahat ng umiikot dito, lahat ng mga pangyayari dito is may mga kasaysayan ng mga istorya. At this is the belief of part of the Christian. Ibang sekta yon. So makikita nyo dito sa website ko, ito yung buhok ng ina, no? O tinatawag nila buhok ng ina, ibig sabihin nun, yung buhok ni Maria na tinatagasan dahil meron siyang mga yung lumalabas sa tubig doon, naliligo sila. Pag naliligo sila, ang faith nila ron is gumaling sila o magkaroon sila ng cure doon sa sickness na kanilang pakiramdam o lumakas sila. At doon naman sa kabila doon, yung tinatawag ng balbas ng Ama. So ibig sabihin, even the image of Jesus Christ and Maria is binibigyan nila ito ng mataas na value ng kanilang pananampalataya o binibigyan nila ng mataas na uri ng kanilang pananampalataya dahil sa pagmamahal nila sa kanilang pananampalataya. So, yun ang tawag dito, Santa Lucia. Santa Lucia ang tawag dito. This is a foothills of Mount Banahaw. So, mamaya, inshallah, pupunta tayo sa Cristobal, kung saan ipinako si Yesu Cristo. So, mahaba pa ang pupuntahan, para malayo pa pupuntahan doon. So, kaya lang isa na lang site na yon. So, hindi na natin pupunta kasi ganun din, bato tubig lang ang makikita natin. So, makikita ninyo dito, meron dito sa left side ko, sa right side ko, meron doon rebulto ni Santo Niño kung saan dito isinabuhay ni Jesus daw, sabi nila, ang kanyang pagiging Diyos at pagsubaybay at paggabay sa mga tao ayon sa kanila. Tuturo ko sa inyo kung saan, papakita ko ng video. Ayun. Ayan. Kita ba? Yan. So, this is it. Nasa pangalawa tayo ng stages. Ay, nasa una tayo ng stages. O tawagan dito, ang tawag dito, kinabuhayan? Santa Lucia. Santa Lucia. Ito ang unang-unang pamimwesto. Marami to, kung di ako nagkakamali, pumapalo to ng mga 12 o 16 na pamimwesto. Pero hindi na natin mapupuntahan yung iba kasi paano sinara na ng gobyerno para hindi masira ang kalikasan. Kasi maraming umaakyat doon ng mga foreign, na mga mountaineer, nag-iiwan ng mga basura, nasisira ang kalikasan, pinuputol daw ang puno. Ayon sa kanina, yung aking mga pinagtatatanungan. Kaya masakit, hindi tayo makapunta sa Diyos Ama, yung peak ng Mount Banahaw, para makita natin yung view ng buong Quezon. Kung saan na sinasabi ko sa inyo na ang Mount Banahaw is not only a Mount Banahaw, but this is a big church. Na kung saan yung Mount Banahaw, kinuha nila ang replica na kung paano ang naging kasaysayan ni Jesus sa kanyang kapanganakan hanggang sa namatay, hanggang sa kanya nabuhay. So nandito, pati pagkakapako kay Jesus, meron silang replica rito. So dito nila ginagawa yung kabanalan nila. So isa to, this is only a part of So nasa second peak na tayo. Magmula doon sa falls ng replica ng River Jordan. Nandito tayo ngayon sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ano pong lugar to? Jacob. Dito yung lugar ng Jacob na tinatawag. This is the part of the situation of the pilgrimage of the people who perform Holy Week. Means the day of resurrection of Jesus Christ. So we are now in the second peak or maybe third peak. But I'm so very sad to say I cannot go to Mount Cristobal and Mount Banahaw because the government closed. They will never allow people going there because of destruction of the mountain. So we are now in second peak. So I am now in the foothills. I'm still in the foothills already. So this is the part. Bukas, maybe tomorrow, all this day, mas marami pang tao dito ang magdadasal. So look at this. Lahat po sila sumasamba sa Panginoon at ginagawa nila ang kanilang pananampalataya nila kung paano sila mapapatawad ng kasalanan at kung sa sistema ng pamamaraan ng mga
pagkakahilera o pagkakasitwasyon ng kanilang tinatawag na pamimwesto. So yun ay isang malaking kabanalan sa mga tao na nakatira dito. At this is malaking simbahan, a big church, Mount Banahaw is a big church. Now we are now second peak, so we're going there upstairs. We are continuing traveling, walking, going up the mountain. So according to what I said, this place, Mount Banahaw, there's a lot of station where the people making worship to pray God, to pray to God of these people. So this is one of the station of this place. According what as what I said also, all people here is all people you can see on this place is only maybe 5%. Maybe tomorrow or the following days, this place is very crowded. A lot of people coming here because of performing a pilgrimage of Holy Week. This is it. So we can make, I take some videos for the people sleeping on the other sides. So this is only a very simple sample. So tomorrow or the following day, the 3 days more, this is very crowded. There's a lot of people. I'm coming here. This is the first day of this Holy Week because I know it's not crowded. Because if the time, in the time maybe 4 days from now, we cannot walk easily on this place. So this is the another station. They call him Jesus Oja Amang Banal. Dito sila nagsamasamba, dito sila humihingi ng kapatawaran, isa sa mga hiningi na kapatawaran at nananapagsasamba nila. Dito na inaano ang kanilang kabanalan, dito na hinihingi ng kapatawaran sa kanilang sinasamba, at yun ay karapatan ng bawat isa sa atin bilang isang mananampalataya. Bawat isa ay may kanya-kanya pananampalataya. At iba na naman to, iba naman yung iba taas, at meron pa tayong pupuntahan, medyo mataas na yon. I don't know kung ilang, maybe 1,300 feet. So maybe around 3 hours to 4 hours traveling going upstairs. So inshallah. Meron pa tayong pupuntahan na caves. Yung caves na yon is one of the part also na kung saan sumasamba ang mga tao. Na iba-ibang sistema. Iba-ibang sistema, no? So, bawat picture na nakikita nyo, bawat video na nakikita nyo, hindi ko na kasi makuha ng video yung iba because of, medyo napapagod ako dahil mataas na. Nasa, below, maybe, nasa 200 feet na ako, nasa 200 feet na ako ng area ng going to Mount Banahaw. So well, this place names Prisintahan. This is one of the station of the pilgrimage of these people. So nagdadasal din sila rito, nag-aalay sila ng kandila, nagdadasal sila doon. Umaasa sila na pagka nagdasal sila rito, humingi sila ng kapatawaran sa Diyos nila, patatawarin sila. So this is the belief of these people. So nakikita nyo yung butas na yan. Yung susunod na butas na makikita natin, yun ang entrance. Dito ang exit. Diyan ang exit, doon ang entrance sa kabila. So, sabi nila, ang kanila paniniwala, kapag ka pumasok ka doon, sa loob ng kuweba, at nakalabas ka rito, nakakapasok ka sa langit. Yun ang pintuan ng langit at nalagpasan mo at pinatawad ka ng iyong kasalanan. So yun ang isa sa mga istasyon ng kanilang pagpipilgrimahe sa panahon ng mahal na araw dito sa lugar na to. At maraming mga religious group na pupunta rito. All is Christian. Kasagaran, yun nga mga Katoliko. So yun ang kanilang sistema, yun ang kanilang mga sistema ng kanilang pananampalataya. So we go the entrance. This is exit. This is the exit place. So we go to the entrance.
Yan ang hirap. Yan ang dadaanan ko. Dito ako nang galing. Sa masukal na lugar. So, kasi ang konsepto nila rito, habang umaakyat sila rito sa bawat istasyon na to, ina ng awa kung tawagin nila. Yung kuwebang pinakita ko sa inyo kanina. Yun ang exit kung saan yung entrance, nakalimutan ko na yung pangalan. Na kung pagka pumasok ko doon, lumabas ka doon sa exit na yon, pinatawad ng kasalanan mo. So after this, pupunta na sila roon sa Kalbayo kung saan pinako si Jesus. Magdadala sila ng bato, pagdating doon, iwan nila yung bato, yun na raw yung kasalanan nila. So ibig ko sabihin, napakahirap talaga, hindi basta mahirap ang sistema rito, ang konsepto ng kanilang pag-akyat dito. Habang nahihirapan sila, mas lalo lang nagugustuhan, at dahil daw doon, pinatatawad daw sila sa kanilang kasalanan dahil ang hirap ni Jesus ay natatagamtaman nila. So ganun ang kanilang konsepto rito. Kaya hindi biro, hindi lalim. Tingnan nyo kung saan ako dadaan. Ayan ang dadaanan ko. Ayan. Yan po ang pupuntahan natin. Yan ang pupuntahan ko. At yan ang i-report ko sa inyo. Paplaster ko po yan after this. Papaliwanag ko sa inyo step by step kung ano ang mga nangyari dito. Kung bakit nagkaroon ng ganitong konsepto. Bakit sila sumamba sa mga ganito. Ba't dito sila sumasamba. Alam ko yung story niyan. 20 years ago, I'm a mountaineer. I'm a professional mountaineer. Isa po ito sa mga concept na mga pinag-aralan namin. So, yun nga po, nung pumasok ako sa Islam, tinigilan ko yun dahil alam kong shirk, mali. So, ito na. Gusto ko lang i-dokumentaryo para malaman ninyo. I would like only to know to the whole world the system of the faith of some people. But we need to respect that kasi tao sila, kapatid natin sila. Not to discriminate but only to explain to you kung gaano kahirap sa mga tao ang sila ay sabihan na sumamba sa Allah. Hindi basta-basta. Dahil isipin mo, bundok to, almost 3,000 something. Akit ka ron dito para magdasal ka lang. Sa bawat kuweba, bato, tubig, whatever, may puno pa, magdadasal sila ron. At iniisip nila doon nangyari ang mga kaganapan na kung saan nangyari yung kay Jesucristo nung siya ay bago ipako hanggang sa nabuhay. Dito nila, itong tinatawag lang pangalawang Jerusalem, second Jerusalem. Yung tubig kanina, yung river na pinakita ko sa inyo kanina, sinabi nila doon daw yung replika na kung saan binautismohan si Jesus. Nilalakaran natin. Doon tayo nang galing. This is Mount Banahaw. Yung nasa likuran ko, yung bundok na yun. Doon tayo pupunta Kalbaryo. Kung saan pinako si Jesus Christ. Dito pa lang sa kinakatayuan ko, kumukuha na sila ng mga bato rito. Yung pagkuha nila ng bato na yun, yun daw yung kasalanan nila. Na pagdating doon, pag nagdasal sila doon sa pinagpakuha ni Jesus Christ, 3 cross yun. Iwan nila yung bato na pinatawad na sila ng Diyos nila at andun na yung kasalanan nila. Yun namang pinuntahan natin kanina mga kuweba, lalo na yung pinakahuli na pinicturean ko, yun yung entrance and exit na kung saan pag pumasok ka doon, nakapasok ka sa paraiso nila at naiwan mo yung kasalanan mo para nakalabas ka sa kasalanan mo, napatawad ka. So lahat dito is purification. Purification ng sistema ng kanilang pananampalataya. So itong Holy Week nila, para makabawas sila ng kasalanan nila, makikita nyo, may mga kapatid tayo kanina, mga Kristiyano, na nakuna ko ng mga pictures, may mga nakapula, may mga agimat, may mga nagpapalakas sila ng kanilang mga iman, kung tawagin pa, ng kanilang sistema ng pananampalataya nila, nagpapalakas sila noon. Yung iba naman, ginagawa lang siguro, anting-anting, hindi ko lang, hindi ako sure. At yun na nagiging dahilan, sabihin natin na kanilang sistema na kung saan minana, siyempre sa mga kanununuan at manarinig sa iba. At yun ang mga nagiging dahilan kung bakit doon sa pananampalataya may kanya-kanya tayo na sistema na napakahirap, lalo na sa isang mga Muslim na katulad ko, napakahirap ipaliwanag talaga ang Christian sa Christian kung paano tayo. Lalo na may mga naririnig silang hindi maganda patungkol sa atin. Kaya we must be careful about to talk about the hindi pwede, lalo na nandito tayo. Ito simbahan to eh. This is the holy place para sa kanila. This is Mount Banahaw. We are only, actually pag nakaakyat tayo ron, nasa isang step pa lang tayo eh.
Napakataas yan, almost 3,000 to 4,000 feet. And then this Calvario, this is 1,300 ata yan. Malayo, mga 2 hours, 3 hours ko lalakarin yan. So, pagod. Oh, pahinga muna ako. Layo pa tayo. Ayan pa tayo. Wala pa tayo sa kalahati. Wala na akong tubig. Pagdating na mga after 3 days, 4 days from now, kahit anong haba ng bundok na to, walang parte rito na walang tao tong trail na to. Magmula doon, sa pinanggalingan ko doon sa baba, pinanggalingan ko doon sa may tubig. Pati yung site na dinaanan ko, this is fully loaded of person o human, mga tao. Lahat yun ang galing sa iba't ibang lugar para isakatuparan nila yung kanilang mga panata na taon-taon iaalay nila ang kanilang mga paghihirap sa pagpupuri at pagdakila nila sa kanilang sinasamba. Ang mga tao na yon, kung titingnan mo, napakataas talaga ng iman. Hindi biro kasi pag-akit ka rito, hindi biro ang hirap po dadaanan mo. I'm 52 years old already. Yes, I'm a mountaineer. So, I'm taking my rest for a while before going up again. Kikita niya na sa likuran ko. Yan ang pinakabayan ng Quezon. Doon ako galing sa may banda ron. Nasa gitna pa lang ako. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng bundok. Sige. So we are almost in the peak. Look at that. Even here, they put the Taurat of Prophet Musa. They put, look at this. This is 10 Commandments. They put, they write only in the Tagalog, in the Philippine language. And this is a cave. Everybody was making worship here also. They pray. Because they know Jesus Christ, they buried here. Nung namatay siya, nilibing siya rito. Hinahanap nila ang kapayapaan sa puso nila para na sumamba sila sa Diyos nila. So napakabigat, di ba? Napakabigat para sa ating mga hindi sumasamba sa mga kung ano-ano kundi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kawaan natin sila pero hindi dapat inaaway. So nandito na tayo ngayon sa Calvario means dito daw pinako si Jesus Christ. Yan, nakikita niyo yung cross sa likuran ko. So ito is tabi ng bundok ng Mount Banahaw. Isa sa pinakamalaking bundok dito sa Pilipinas. Madalas itong akitin. So madalas akong umakyat dito because I'm a mountaineer. Kaya kabisado ko itong site na to. So ngayon, sa panahon ngayon, dahil Holy Week, medyo inagahan ko ng konti ang pagpunta rito dahil bukas, because today is maybe Monday, no, right? Monday of this week, Holy Week. So tomorrow, starting tomorrow, maybe this night. Kanina lang marami ng tao sisimula na. So maakupahan yun. Lahat ng trail na dinaanan ko, magiging akupado ng mga tao yan. So hindi tayo makadaan. Instead na makit mo to ng 3 hours, mangyayari magiging 5 hours na lang o 6 hours because sa sobrang daming tao. Yung ilog naman na pinuntahan ko kanina, mapupuno rin ng tao yon kasi nagkakaroon sila ng iba't ibang sistema ng tawagin natin yung kanilang sistema ng tawag dito sa pananampalataya nila yung kasi ang tawag na rin pamimwesto no? Pero meron talaga eksaktong term doon yung kanilang yung pilgrimahe nila yung magdadasal nila yon. Magdadasal sila bawat station nun. Yung mga pinuntahan ko kanina, magmula ro sa baba sa ilog, marami pa yon, hindi ko na lang pinuntahan kasi masyado ng dahil alam ko malayo to at tanghali, mainit, alam ko dadaanan ako ng init, alam ko nga abutin ako dito ng ganitong oras at mainit tutok ang init, no. So hindi ko na masyadong pinuntahan. So mapapansin niyo ron, doon sa tinuturo ko doon ako nang galing, yun ang pinakabayan, no.
doon ako naglakad. Magmula doon ako naglakad doon sa site na yon. Magmula doon sa site na yon, siguro mga 2 hours going doon sa foothills. No, 2 hours from foothills, umakyat ako rito 3 hours. So matagal ang na ano nating oras bago umakyat dito. So ang pagpunta ko rito is only to document to you, idokumentaryo ko sa inyo na ganong kabigat ang sistema ng pagpupuri at pagdakila ng mga taong ito. So siyempre, irerespeto natin sila ron kasi yun ang kanilang sistema. Kasi hindi natin pwedeng i-discriminate ang bawat ibang religion. Kristiyano ka, Budahismo ka, Muslim ka, may kanya-kanya tayong sistema ng pananampalataya. What I mean to say, kayo na mga kapatid ko, mga kamuslima na nakakapanood, so makikita ninyo, umaakyat pa ang mga tao rito sa mga bundok. Doon nakikita nyo yung bundok na yon, yung Mount Banahaw na yon. Doon yung yung tinatawag nilang Diyos Ama. Pagka nakapunta ka na ron ng paraiso. So, bago ka makarating doon, marami pa rin station na madadaanan. May salamin ng buhay, may lahat na ng ikabubuti ng kaluluwa mo habang bubuhay ka, para bang pag dumaan ka dyan, pag nakapunta ka dyan, pag natapos mo, naakyat mo sila, para bagang sure ka na sa paraiso, parang ganon, at napatawad ka na. Sa sobrang layo, aabutin ka ng araw, 1 araw, 2 araw ka maglalakad dyan sa lugar na yan. Pag-aaralan mo, mag-iisip ka, taon-taon ginagawa nila yun. Para bang panata yon, panata pala yung sinasabi ko kanina. Yung mga panata na yun, lahat na station na yun, nagkakaroon sila ng panata, meron silang pagdarasal. Ito ang pinaka puso nila, itong Kalbaryo. Ito na yung pinakapuso kasi dito na pinako si Jesus Christ. Makikita mo to, meron dito rebulto, ayan oh. Ayan oh. Ayan. Yung rebulto na yan na si Maria, bitbit si Jesus. At tinanggal sa pagkakapako, andun na siya ngayon. So, marami rito nagdadasal. Marami rito nananalangin. Marami rito ginagawa nila lahat. Humihingi silang kapatawaran. At yung iba naman ginagawa rito, kumukuha ng anting-anting. Marami na, iba't ibang sistema ng pag-ano nila, mga sistema ng kanilang mga pananampalataya para tumaas sa kanilang mga iman bilang sila mananampalataya ng mga Kristiyano. So, iba-ibang lugar ang pinanggagalingan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Meron pa rito mga foreigner na nagpupunta. So, mabigat ang mga sistema ng mga pagpupuri at pagdakila ng iba't ibang mga tao. Pero kinakailangan talaga na bigyan natin ng pahalaga ang bawat isa. Dahil tayo ay mga tao na iisa lang ang pinagmulan. Magmula tayo kay Adan at kay Eva. Kinakailangan talagang unawain, mag-unawaan, anuman ang ating mga relihiyon, hindi pinag-uusapan ng relihiyon. Maggaling tayo kay Adan at Eva, so iba siya, iba ka, iba ako. So magkakapatid pa rin tayo. So respect for each other. So ang pagdarasal ng mga tao rito, katulad na nakikita natin ito sa kapatid natin na ito nakapula na to, siya ay gumagawa ng kanyang purification na nakapatawaran sa kanyang kasalanan. Siya ay nagmula pa sa malayong lugar at siya ay humihingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng kanyang pagpupuri at pagdakila sa kanyang sinasamba. At yun ang pamamaraan nila. Malayong lugar yan, iba-ibang tao, iba-ibang lahi, iba-ibang tribes. So this is it, no? Yun ang pinaka-puntos doon. So ano man ang mga iba pang detalye sasabihin ko, nagsasalita lang ako para ma-edit ko na at maya-maya ng konti pababa na ako. So I have a big problem. My right feet, my ankle in my right feet, I don't know what nabaguhan. Hindi ko may apak. Nabaguhan sa pagbaba kasi mabigat. Bumigat kasi ang katawan ko. Dahil lumaki ako, yung pag-impact ng baba sa mga bato. Kasi tingnan mo yung mga bato na inaapakan ko. Yan, mga limestone yan. Mga galing sa mountain, sa volcano eruption. So matatala siya, matitigas. Diyan ako umaapak. Kaya parang ayan yung paa ko. Masakit. Ayan. Hindi ko alam kung makabababa ako. Talagang masakit. Hindi basta masakit. Hindi ko maiapak. Nako. Ang sapatos ko. Mukhang bumibigay na. Umangat yung swelas. Ayan oh. Naku, baka maiwan ang swelas. Patay tayo dyan, hindi makababa. Masakit yung kanan, masisira yung sapatos sa kaliwa. Pat! Subhanallah.